Dinala ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2 gamit ang Agri-Extension on Wheels ang mga makabagong kaalaman sa gulayan sa Barangay Salay, San Agustin, Isabela sa isinagawang technical briefing on vegetable production noong April 14, 2026. Umabot sa 50 magsasaka, kabataan at miyembro ng Rural Improvement Club or RIC ang lumahok sa isang araw na technical briefing. Ito ay parte ng pangako ng ATI-RTC2 bilang miyembro ng First Company Advisory Group Police Transformation and Development o CAC-PTD na nagprepresenta sa National Government Agency. Isinagawa ang technical briefing katuwang Philippine National Police sa ilalim ng Revitalized Police sa Barangay o RPSB program at ang lokal na pamahalaan ng San Agustin. Ang nasabing lugar ay kabilang sa geographically isolated and disadvantaged areas o GIDAS. Kaya naman, isa sa mga prioridad ng pamahalaan ngayon ay ang madala ang mga serbisyo sa mga lugar na kabilang sa GIDAS kasama ang ahensya ng ATI sa naglalayong maihatid ang serbisyong pang-agrikultura sa mga komunidad na may limitadong akses sa teknolohiya, merkado at pagsasanay. Kaugnay nito sa gitna ng patuloy na hamon sa sektor ng agrikultura mula sa pabago-bagong klima hanggang sa tumataas na gastos sa produksyon, itinuturing na mahalaga ang direktang pagsasanay sa mga komunidad. Sa naging mensahe ni Ms. Francisca Siro, Media Specialist ng ATI-RTC2, sinabi nito na hindi sapat ang karanasan lamang, kailangan anya itong samahan ng updated na kaalaman at tamang teknolohiya. Nagbigay din ng mensahe si Police Lieutenant Samuel G. Batara Jr., ang team leader ng RPSB ng PNP San Agustin, maging si Honorable Paul Jeremy Soni, Sangguniang Bayan sa Bayang nabanggit na parehong nagsabi ng mahalaga ang collaboration sa mga ahensya ng gobyerno para palaganapin ang mga programa ng pamahalaan para sa mga magsasaka lalo na sa malalayong lugar. Sa nasabing aktibidad, ipinakita ni Training Specialist Noemi Valdez ang wasong paggawa ng punlaan mula sa paghahanda ng growing media hanggang sa tamang paglipat ng punla. Kasunod nito, tinalakay din naman ni Mr. Reggie M. Kulang ang mga practical na teknolohiya sa vegetable production kabilang ang angkop na pagpili ng pananim at pamamahala ng pananim. Samantala, para sa mga naging kalahok ng nasabing technical briefing, nila hindi lamang dagdag kaalaman ang nasabing technical briefing kundi pagwawasto rin sa kanilang nakasanayang gawain sa bukid. Inilarawan din ng mga ito ng pagsasanay ay isang mahalagang karanasan. Ayon naman sa ahensya, ang patuloy na pag-abot sa mga GIDAS community ay bahagi pa rin ng mas malawak na layunin na gawing mas inklusibo ang serbisyo sa agrikultura lalo na sa mga lugar na madalas nahuhuli sa akses sa informasyon at teknolohiya. Hinggil dito kasama rin ang pagbibigay ng IEC materials sa mga kalahok na siyang makatutulong para sa karagdagang kaalaman upang mas mapayabong at mapaunlad pa ng mga ito ang kanilang sakahan. Ang nasabing technical briefing ay kasama pa rin sa pagdiriwang ng High Value Crops Week na may temang Future-Proofing High Value Crops Diversity Gearing Towards Agro-Industrialization and the Bioeconomy. Ang selebrasyon ay nakatuon sa pagpapalakas ng produksyon at pagpapalawak ng kaalaman sa high value crops, mga pananim na may mataas na halaga sa merkado at may malaking ambag sa kita ng mga magsasaka. Para sa Balitang ATI 2, ako si JR Batad, Balitang Agri.